So, let's help out Gio Tan Gili. Okay, hello po. Sabi niya dito is kapatid. Nadawat daw siya pero kulbaan. Sa 29 na daw yung first day of training niya. Google ang account, telco. So, I'm just curious if telco prepaid ba yan or telco postpaid. Pero huwag kang mag-back out. Ilaban mo yan, i-go mo yan because telco is a very good training ground. Whether it's a postpaid or prepaid company, go for it. Okay? Kasi lalawak yung perspective mo on how other people do business if ever you're thinking of yourself, I'm not gonna work 9 to 5 hours a day or like 5 or 8 hours a day or mag-OT ka man if you're planning to be a business owner yourself. At least dyan malalaman mo na ganito pala kapag merong mga irate customers, ganito pala dapat ako makipaglaban pero in a professional way. Gana. Lalo na kapag merong mga customer na mapilit sa refund policy, mapilit na gumagawa ng sariling promotion. Kasi nakalapag naman dun sa website lahat ng promotional eligibility, pero hindi lang nagbasa. Ganon. Malalaman mo kung paano gawin yung pag-activate ng plan sa ibang bansa. Let's say, if you're gonna go to other countries, at least alam mo na ano ba yung international roaming, paano ba i-troubleshoot yung device. Kasi ako guys, kapag meron din akong, example, I get very slow service sa sa GOMO, sa Smart, sa TNT. Alam ko na kung paano siya i-troubleshoot. Kasi sa telco, you will be trained with that. Yes, you are trained to solve other people's concern or other people's concerns, but you can apply those training in real life. Okay? In your own problems as well sa mga telco companies dito sa Philippines. Okay, like for example, if meron kang PLDT or Converge, tapos sa telco din, minsan yung mga trainer is na tinutulungan kayo kung paano ba mag-compute. O, diba? Syempre, yung pagko-compute nun, is pwede mo siyang i-apply kung paano ba kino-compute talaga yung mga bills sa telco postpaid at na-apply mo din yun. So, bakit ganito yung bill ko? Malito, ganito. Syempre, magtatanong ka sa customer service representative mo. Pero, local account naman, ikaw, international, at least mo, magugusto mo, ano din naman, hindi niya alam, international, ano ka pala, telco agent, ano? As in, i-go mo talaga yan. Ako nga, hindi ako nag-seafood, kasi sabi ko kay Lord, ayoko ng telco, kasi kapag titignan mo naman lahat ng mga nagtitelco dito, guys, sasabihin, or alam mo yung sasabihin na palaging irate yung customer, palaging ganito, palaging ganyan, palaging queuing, ganun. Guys, wala pong permanent. Okay, yes, there is queuing, pero hindi naman like, to the max na hindi ka talaga makakapagpahinga nga na magsalita. Okay, you still have to pause. Kasi minsan yung customer sasabihin na, wait, or minsan sasabihin na, can you talk slowly? Although makakapagpahinga ka na dun, ay gusto mo pala talk slowly, sige, i-take advantage na. Or, take your time. Sige, long hold kita. Take your time. Gano'n. Makakapagpahinga ka pa din. You just need to have your own strategy, pero don't overdo it kasi sometimes, i-call out na tayo ng TL, yung coaching na, bakit ganito? Bakit ganyan? Diba? So, you also need to just really balance. I know it's easier said than done, pero kapag andun na kayo, or andun ka na po, malalaman mo na, ito pala yung ibig sabihin ni Claire, ganun. Ito pala yung ibig sabihin niya. Marami pala talaga tayo matututunan if we are an employee. Kasi if you're gonna be an employee, tapos you're gonna have a goal na, gusto kong magpatayo ng sarili kong business, at least alam mo na kung paano magpatakbo on the point of view of customer service. O, diba? Kasi customer service is very important in business if you're gonna plan to have a business. Ako kasi I'm planning to, kaya gusto ko din malaman ko paano ba talaga mag-manage ng group of people, paano ba talaga yung leadership. At least, dun pala sa pagiging empleyado mo, alam mo na ang sakit pala kapag ang baba lang ng salary. Ang sakit pala kapag pinipilit yung mga empleyado na pumasok kahit bagyo. Ang sakit pala kapag ang laki-laki ng deduction kapag merong invalid credit, invalid refund, ganun. Alam nyo guys, may P4P sana ako or pay for performance, 4 meaning 4 KPI. 4,800 sana yung additional incentive ko. Pero, nang dahil sa invalid refund, na in-approve naman ng TL ko. Okay, hindi na nga niya ako pinaglaban. Is, tawag dito, 2,800 na lang kasi
dun yung malalaman sa sa company na, alam mo yung magbibigay sila ng incentives, pero parang ayaw nila ibigay. Kasi ang laki ng kaltas, ang hirap ng standards, like, minimake sure talaga nilang reachable naman yung standards, pero konti lang yung makakakuha ng incentives. So, if you're gonna apply to a telco, to a BPO company, make sure mataas yung basic pay kumpara sa mga incentives yan. Because incentives is not a guarantee, guys, na every month mo siyang makukuha. Okay, it's not a guarantee because some of the BPO accounts is dependent sa customers or dependent sa stats mo, and then hindi mo naman makokontrol kung anong mangyayari sa call. What if akala mo, mababawi ko na yung stats ko, biglang nagka-outage? Kasi nag-maintenance pala yung IT without giving heads up to agents or without giving heads up sa OM, sa mga, kasi minsan yung communication flow sa sa BPO, guys, like, ang bagal, hindi effective, ganon. Hindi talaga. So, mas lalawak talaga yung mo. So, go mo yan. Ilaban mo talaga yan and hindi ka magsisisi. Just be trainable. Huwag kang matakot pag nagkamali, hindi nagkamali. But don't let your mistakes define you. Yes, masasaktan ka sa coaching kasi yung mga TL, ibang TL, hindi lahat ibang TL dyan, is magko-coaching lang for compliance, pero hindi naman talaga life-changing yung coaching. Tapos, mafo-focus lang yan sa lowlights mo. Hindi na yan like total ifo-focus yung positive na ginawa mo. Hindi. Konti lang yan, mga 1 minute lang ipipraise ka, tapos the rest lowlights. Dapat ganito yung ginawa. Sana naman lang yung mga team leaders. Every month, merong leadership seminar or ganon. Pero wala eh. So, you will know there are some team leaders na the things that they coach, they don't apply it to themselves. Yeah. Because we are in a world of hypocrite people. All of us are hypocrite. Diba? Na meron tayong mga sinasabi, minsan hindi natin na-apply, but we're trying to, but we're still in a work in progress. So, let's just do our best. Okay? So, laban lang. I-go mo talaga yan.